and just confess everything to Him because we know it's not about our presence here tonight. It's about the condition of our heart. Mo na ang focus sa tuwa. And regardless of our intentions, pabalo siya sa nagkasa itong manahong na karoon. And we glorify Him in everything that we do. So, let us pray. Well, Heavenly Father, Lord, we thank you, Lord God, for this wonderful night. Salamat kay Lord, unang-una, Lord God, for this wonderful day na iyong inipukaw, Lord. We thank you, Lord God, for the new mercy that you have given us today, Lord God. And we thank you, Lord, for the opportunity and for the privilege, Lord, to be here today. We know, Lord God, that everything, Lord, is under your control. And the reason why we're here today, Lord God, is to glorify and honor your name. Lord, as we start our prayer meeting tonight, Lord God, we're asking for forgiveness, Lord, sa kanyang mga buwan sa lahat. Kalimo, Lord God, everything, Lord God, na wala ka in mind, Lord, in every thoughts, words, or actions, Lord, na wala ka na glorify, Lord God. We ask for forgiveness, Lord, so that you can purify us, Lord God, and clean us from all unrighteousness. Oh, Lord, also before we start this prayer meeting tonight, Lord, we're asking for wisdom, na makasabot ni Lord God sa among madunggan na Lord, and bless the person who will going to deliver the message of God to us. Lord, I guide you, Lord God. We pray, Lord, na you speak with Him. And we thank you for everything, Lord God. Everything, Lord, is for you and for you alone. Christ in we pray. Amen. So, wala lang yatag ang microphone sa itong song leader for our praise and worship. Malihog ang tanan, and let's worship the Lord and sing the song, I am thine, O Lord. Verse 1. To the cross where thou wast bound.
O Amahan, Lord, we are so blessed tonight, O God, to be reminded, what a glorious day, O Diyos, na makita ka na mo face to face, imong gunita na mong kamot, O Diyos, imo kaming dalhon sa promised land, Lord. What a glorious day indeed. Because we know na dili tungod kay namin gibuhat na maayo, dili tungod kay nagkamot kami, Lord, dili tungod kay nakin nakita sa mga Lord, no. Because of your grace, O God, you have saved us. Because of your mercy sa mong kinabuhi, Lord, you've chosen us unto salvation. And if that day would come, O God, na imo kaming luwason from the very presence of sin, Heavenly Father, Lord, that's the greatest day na makaingon ni Lord nga muna yung ginahulat, Lord. This is it, to be with you forever, because whenever you are, naandito ang langit. Salamat, Lord, hindi nga pahinumdum mo, Diyos. We are so gracious ang kinabuhi, Lord, even knowing na He always fails, Lord. He always fails you. Every day, bisan gani kada oras ng Diyos, sa muna-huna, sa mulihok ng Diyos, He always fails you, God. But you've chosen us, O God, to be conformed the image of your Son. Kaya napalandaan, Lord. We are so grateful niya. Salamat din, Lord, sa kanunay, Lord. Hindi mo pagpahinamdong pinagi sa mga awit, pinagi sa mga bulong, O Diyos. Pinagi sa mga kaubanan dito sa simbahan, Lord. Pagpahinamdong that we are no longer living in darkness. Hindi mo kami idala into light, O God. To be conformed to the image of Jesus Christ, your Son, our Savior. What a gracious day, Lord, na makita namin face to face. Salamat, Lord, ihining tanan, Lord, and tonight, Lord, as we continue, sa mga prayer meeting, I pray, O God, na ikaw magapanalangin sa mga tapusa, ikaw magapataliwala ang hini, O Diyos, na kinigil na imong kawang, Ginoo, sa mga iba. Speak through me, O God, tonight, Lord. Pray, Ginoo, na bisa pa man sa mga kaubanan, Lord, na tayo ng pag-ibig ko, mag-guide kanila, Lord, mag-protect ka, mag-abot sila dali, Ginoo, na safe, O God. Kung saan ba kaubanan pa naman, O Diyos, na yung mga rason na namili sila maka-join, I pray, Lord, na ikaw magapahinamdom kanila, ikaw uban kanila, gihapon, O Diyos, ikaw magagamit ng ining na prayer meeting, na pagdasig din na kanila, Lord, na sa dili madugay, makauban naman sila, Lord. Salamat kayo, Lord, sa paggamit ng inyong prayer meeting to encourage, to exhort one another, Lord. Salamat din kayo, Lord, ng inyong tanan. Dilaygod ka, O Diyos, sa ulit katapusan. As be with us tonight, O God, in the mighty name of Jesus Christ, our Son, our Savior. Amen. And dilaygod mo lingkod ang tanan. I praise God for this privilege na makatindog na po sa inyong tubangan. Lipay kayo na kay na ay ikalima nga Friday ang July. And kumutan ako, aside sa umasawa ko sa Jonah, Jenny, ka atihani, no? Pipila lang sa inyo, Hadre, ang nakabalo sa tama nga spelling sa kong pangalan. No, if you wonder nga nung sangay akong tawag kang Rachel, no, kay same og spelling, no, ang akong pangalan ug iyang pangalan pod, no. And because nga nung naman because ang ato ang message for tonight is sa Mariana, no. Kay sa unang panahon man good, during the Old Testament, ang pangalan para sa ila is naging meaning, no, na meaning. Example, si Pastor Jonah, sa kaning meaning sa pastor sa word name na Jonah, pastor, sa ni Dove ba na? Kind. Oh, kind gani. No? Ang Miguel, na ba na yung bro? Katong sa angel mo na, bro, no? Michael. Oh. No, ba na? No, na yung mga meaning, no, ang pangalan. No, so, mangutahan na po ko, kasi nakahinumdum sa ito ang naisgutan last time nga nagtindog ko dire. No, we've talked about praying
no, according to the will of God. 1 John chapter 5 verses 14 to 15. No, we've learned last time na ang Diyos, He hears us. And then verse 15, na assurance ito that God, no, will answer, no, sa ato ang mga pagampo. So there is ginapakita ni Apostol Juan dito is we should be confident, no, as sons of God. We should be confident pag-abot sa itong prayer. Dili siya half-hearted na prayer, no? Ganana. And one of those examples sa confident prayer is kani, no, si Jabez. Okay? Ang atuang message for tonight is makita na to sa 1 Chronicles chapter 4 verses 9 to 10. 1 Chronicles, it was compiled by Ezra, no? Makita ninyo chapter 1 to chapter 9, makaingon mo nga perting kapuya basahon. Because genealogy man good, no? Kapoy na ganito sa Mateo nga first half lang sa chapter 1 ang genealogy, unsa paghani nga hantod chapter 9 ang genealogy. No, gi-compiled ni Ezra ang First Chronicles, ang genealogy sa First Chronicles for a purpose, no? Kay tungod ang nahitabo mong gud ani kay naa tong mga returning exiles from the 70 years captivity sa Babylonian. And then naay gi-reconstruct ni Ezra ang kaning genealogy tungod kay hapit na ma-erase ang kaning tribal identity, no, sa mga returning exiles na mga Israelites. Ang ilahang claim sa ancestral land. Kaya naman gud na yung mga ancestral land na kinahanglan nila i-claim, no? Kung ka-remember mo sa mga previous nawali ni Pastor Paul, no, about the miracles of from the Old Testament, na ato naka-plaster tong mga 12 tribes, no, nasa south, nasa north, ana. And then mo tong mga kayutaan na kinahanglan nila i-possess. And then ang isa pod sa purpose nga nung gi-reconstruct ni Ezra is that para makita especially sa diri sa tribe of Judah, no, ang kaning promise sa Dios na diri magikan ang kaning Messiah, no, diri nga linya. No, so mag-focus ta karon sa chapter 2 hangtod chapter 4 kay mao man ang tribe of Judah, no, sa First Chronicles. Chapter 1 nagisgot siya og unsa man? Nagisgot siya about Adam hangtod Noah, and then Noah na pod, and then Abraham hangtod Esau, and then here comes chapter 2, tribe of Judah, no, names after names na pod, so and so forth. Chapter 3, names after names na pod, after names, and then chapter 4, names after names gyapon, names after names, and then pag-abot nimo sa verse 10, ang scripture wala siya naghatag og another name, mataghatag siya og prayer. And mo na ito ang topic for tonight, no? Kana sa 1 Chronicles chapter 4 verses 9 to 10, if you have your Bibles with you, atong basahon. 1 Chronicles chapter 4 verses 9 to 10. And Jabez was more honorable than his brethren, and his mother called his name Jabez, saying, because I bear him with sorrow. And Jabez called on the God of Israel, saying, on that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my coast, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, and it may not grieve me. And God granted him that which he requested. Okay, so, and then, kung magpadayon magbasa, sa 1 Chronicles verses 11 to 15, makita ninyo na kani si Jabez is associated siya sa clan ni Caleb. No, kailan ni Caleb? Katong kauban ni Joshua. Si Caleb, isa siya sa 12 spies na gipadala ni Moses dito sa Canaan. Okay? And then karon 40 days sila dito, 12 spies, 40 days sila nag-roving dito sa Canaan. Then after 40 days, balik sila kang Moses. Yan na sila nga Moses nga gisulti nila kang Moses sila nakita. And then nga na tong napulo ka spies, nakauban ni Joshua ni Caleb, nga na sila nga dili basta-basta mo nakita dito. Ang tanaw na mo sa mong sarili, we are like grasshoppers. Kuyaw kaila nakita dito katong napulo ka spies. And then nadungog sa mga tao katong gisugilon sa napulo ka spies. So mga tao nadlok na sila nga mo sulod sa Canaan. Nadlok na sila. Nagrebelde na sila sa Diyos,
naging unfaithful na sila sa Dios, no? Tungod kinadlok lagi sila, ninto sila sa report atong napulo. And then si Caleb ug si Joshua, ana sila nga nagsaad man ng Dios o bananta niya. We can overcome it. Ana si Caleb, si Joshua, kaya nato ni. And then tungod sa pagrebelde sa katong mga katawhan, they grumbling, remember mo ng word na grumbling, no? Sa lesson ni Pastor Paul sa Old Testament. Kanang grumbling, grabe gid lang yaw-yaw gyud, no? Tungod sa ilahang pagrebelde, wala sila ning tuo sa Dios. Wala sila ning tuman sa gisugo sa Dios nga mosulod sa Canaan. Ang katong 40 days nga nagroving ang katong 12 spies, one day ato is equals to 1 year. So motong 40 years sila nagtuyok-tuyok sa wilderness. And then unsay consequence ato? Ang tanan nga 20 years old pataas dili makasulod sa promised land except kay Caleb ug kay Joshua. And then si Jabez gikan siya diri sa clan ni Caleb. No? He was born in the family of faith. No? Kay Caleb, exempted si Caleb because of his faith. Jabez was born in the family of faith, and verse 9 tells us that he was also born in sorrow. But kay grabe ka pait, grabe great difficulty ang panghitabo during that time, no? As we go on sa ato ang message tonight, mahibala na to. Unsa gid nahitabo sa una, no? Noon nga gihingan lang siya sa mama og Jabez kay grabe gid ang kaning kalisod sa pagpanganak, no? Sa iya pa lang ginasabakdaan nato sa pagpanganak. Lisod kaayo during this time. Jabez ning dako si Jabez, he grow old na ginadala-dala niya ang kabugaton sa meaning sa iyang pangalan. Okay? And then verse 9 tells us that Jabez was more honorable than his brethren. Something nga naay nakapausab sa direction or sa trajectory sa life ni Jabez. Unsa to? Itubag sa verse 10, prayer. He prayed. Yan po si Jabez. That's his prayer sa verse 10. Ang sad part lang sa tuwa today is na yung mga grupo nga na-misinterpret, no? Because of misinterpretation, nahitabo ang misapplication. No? Na ay best-selling book kaniadto. Ang title sa best-selling book, same gihapon sa title sa tong mensahe tonight, The Prayer of Jabez. Best-selling book siya, si Bruce Wilkinson ang nagsulat, but very controversial nga naman. Kay kani nga libro, nag-promote siya og name it, claim it, na ginagamit sa mga prosperity gospels karon. Very controversial siya kay nag-promote siya ganing manifesting kuno ay, no? Dili lang ang Jabez chapter 4, kaning 1 Chronicles chapter 4 kaning prayer of Jabez, also Joshua 1:8, Psalms 1:2, Jeremiah 29. Daghan kaayo. Daghan kay mga verses na misinterpret nila na para sa ila pag mag-ampo ka niini sama niini nga tao sa Bible, pag mag-meditate ka ani sa mga tao sa Bible, naay mechanism sa mga una-una nga makapaanlak sa kaning financial blessing sa Dios. Mo na lang ginatudlo. Very dangerous teaching. No? That's the danger sa prosperity gospel. Misinterpretation leads to misapplication. May na lang kay naay doktrina karon. Kita lang nakabaluan na. Kaning gitawag og badilism. Nagtudlo siya na pag naay heresy nga madungog, katong heretic, pukpukon to nimog nilukot ng newspaper. Dili lang liugon ba to, pastor? Liugon? Pagbunal? O uluhon? Ang heretic. Maragunana, no? Mo na badilism doctrine. No? Tuyo kayo. Ang prayer ni Jabez sa verse 10 is dili siya taas. Dili siya taas. Dili siya di ka makaingon na daghan flowery words. Actually, nasulod lang gani siya sa one verse, no? Kung tanawon ninyo, dili siya taas kaayo. Ang prayer niya is short, very specific. And then, at the end, makita ninyo that God granted him that which he requested. And tonight, mga igsoon, as we gather sa tuang prayer meeting, no, we may reflect, no,
sa shape sa prayer ni Jabez. O sa atong matun-an ini because kumpleto ang prayer ni Jabez. And doon kabutang atong matun-an dre. Una, he prayed for blessing. Then ikaduha, he prayed for protection. Okay? Una mga igsoon, muna doon kabutang no na itong pag-isgutan tonight. Una is prayer for God's blessing. No, sa first portion sa verse 10, "O that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my coast, and that thine hand be with me." Ning sulod na ang Israelites dito sa Canaan, si Joshua na ang nag-lead, pero tiguang na si Joshua, tiguang na po si Caleb, mga 80 plus na yata si Caleb, ani. And then, kaning coast, kaning word na coast, no, nagiingon ni Jabez dire, ang Hebrew word ani is givul. It nagapot pasabot siya og boundaries. No, so katong bahin sa tribe of Judah ngayuta, dili to siya maulang, dili to dito lang taman ang ilang bahin. Ma-expand pag yun sila, dapat nila i-expand. No, sa Joshua chapter 13 verse 1, ningana ang Ginoo kan Joshua, tiguang na ka Joshua. Apan daghan pa kay yuta ang kinahanglan i-possess. Kinahanglan panag-iyahon. Kana, no? And then, unsay nahitabo ato sa north portion maning kuan, sa north portion maning kaning kang Dan, kang Naphtali, and then sa west, kalimot ko sa west, diri ang mga Benjamites, mga Manase, tribe of Manase. And then ang nahitabo diri sa west part, kaning tribe ni Benjamin, wala nila napahawa tong mga Jebusites na nagpuyo sa Jerusalem. Sa gibuhat nila, nakipuyo sila kauban sa mga Jebusites. No, wa man nila napahawa. And then sa southern part, ang southern part solo ra kaayo sa tribe of Judah. Kay later time naman naabot tong tribe of Simeon. No, so during this time, tribe of Judah, they are the frontliner, no, pag-abot sa southern. And then we can see here, no, nga ang kaning pagdawat sa imuhang ginapangayo ug pagposes na sa dihang nadawat na nimong ginapangayo were two different things, no? Because kanang naposes na nimo ang usa ka butang, it requires a long and faithful na kaning effort. O siya ganang itagaan kag kasagingan, isa kag tarang kasagingan sa imong lolo. Di man to nimo pwede pasagdahan sa dihang nadawat na nimo. Kinahanglan mo to nimo amumahon, no? Harvest ka, tanom na pug ka, harvest ka, fertilizer, anana, no? Different thing ang kaning possessing. It requires kaning patience, faithfulness, effort, time, and ingon ana, no, para masabtan nato ang prayer ni Jabez. Nganong nangayo man siya, nganong ninghangyo man siya nga patasan ang ipa-widen pa, ipa-enlarge pa ang iyang boundaries. Ano yung nana man? Because kung tanaw ninyo si Caleb, no, si Caleb, gisugo siya nga moadto sa Hebron. Unsa man tong mga namuyo sa Hebron? Mga giants. Pero unsa nahitabo? Na-occupy nila ang Hebron. Na-occupy nila ang Hebron. Dili tungod kay naning kamot si Caleb, dili tungod kay kusgan si Caleb, maayo kay makipaglaban. No, because of his faithfulness. Mga giants gusto yung kalaban. And then ay anak si Caleb, si Aksa, ang nabana ni Aksa, si Othniel, mo gyapon ang trabaho. Enlarge gyapon. Sige gyapon enlarge sa mga territories. And isa sa mga nakuha ni Aksa ni Othniel na ilang na angkon nga city is kaning Kiryat Sefer. Gitawag siya City of Books or City of kaning sa gito nga City of Books. Kalimat ko. Okay. Scribes. City of Books or City of Scribes. No? Nakuha ni Othniel. Muna nagyapon ng pattern. Generation after generation. Nakita nila nga ang previous generation nga nanay ka-faithful. Nakita nila nga once mangayo og enlargement sa ilang territory, i-grant sa Dios. And then, sa ginabuhat sa next generation, magyapon. So we can see here, nga nung unani ang prayer ni Jabez because mga tradisyon silang pamilya. Ang mangayo og enlargement sa Dios. Okay?
nahimong tradisyon siyang pamilya. Jabez, verse 9, Jabez was more honorable than his brethren. Honorable, ang Hebrew word is kabed. Very opposite, very contrast sa iyang pangalan. Kung itong meaning siyang pangalan, sorrow, pain. No? Very contrasting. Pero ang iyang pangalan, wala nag-determine sa kung saan klase siya magkinabuhi. Kaya kitawag mo siya diri honorable. No? His life became honorable. Okay? And then verse 10, siyang prayer, Jabez called on the God of Israel. God of Israel mo ng covenant name sa Diyos. No, ang Diyos na kundi ang Diyos na nakipagrelasyon na relationship diri sa Israelites, na siya promise diri sa Israelites. Mo ang covenant name sa Diyos, God of Israel. And then unsay starting siyang prayer, "Oh that thou wouldest bless me indeed and enlarge my coast." Bless. Ang kanang bless na word diha. Kaduha na siya gibalik sa Hebrew. Kung tanawon niyo interlinear ani sa Hebrew, kaduha gibalik ang Hebrew word ani is barik, no? Barik, ye barikeni. Mo siya gunani kung iliteral nimo pagbasa, mo siya Lord, bless me. Yes, bless me indeed. Murag ana ba? Murag ana. So he is very confident pag abot sa iyang prayer. No? He is very confident. Dili siya hesitant sa iyang prayer. Na siya assurance nga naman because ang next sa verse 10 sa ingon, "And that thine hand might be with me." Hand of God, it signifies ang kaning working presence sa Dios, ang kaning enabling power sa Dios. Hand of God. Kato nangayo si Nehemiah o kaning kang Asap na materialis para sa pagtukod sa kuan, pagtukod sa templo. Gihatag. And then sa ingon ni Nehemiah, according to the hand of thy God. Ay, of my God, ana si Nehemiah. God of hand. Hand of God, no? Kana enabling power sa Dios. And muna niyang prayer ni Jabez because he understand na kaning enlargement, kaning increase siyang kinabuhi is mahitabo lamang dili pinaagi siya ang sariling paningkamot but pinaagi sa tabang sa Dios, pabor sa Dios, kamot sa Dios nga naa siyang kinabuhi. And then sa tuang life karon, no, we should not also be hesitant pag-abot sa prayer. Na kanang Lord unta maging okay lang ang tanan. Lord kanang di na ako magsimba Lord pag masulbad na akong problema. No? Mali siya, no. Mali siya kay kung tanawon nimong prayer ni Jabez, one verse lang siya but it is very specific. Bless me, enlarge me, and then unsa pa? Let your hand be with me. Okay, naay assurance. Okay? And medyo naglisod ko pag-abot sa application diri kay wala man tay boundaries, wala man tay territories na kinahanglan ang kunon. Na-remember ko sa gingon ni Pastor, pagkabalo ko sa mong purpose, dali na lang kayo. Sa atong purpose gani, to fear God and follow His commandments. Ang isa sa sugo sa Dios, ito Matthew 28. Make disciples, teach all nations. We cannot expand our territories, but ang impluensya sa Bethel Missionary Baptist Church, pwede na itong ma-expand. Naabot na ito sa Pasig, naabot na ito sa Nabal, sa Katiil, no? Sa Davao Oriental, nanapod sa Panakan. Atong iyampo, mga igsoon, iyampo na ito nga i-enlarge sa Ginoo ang impluensya sa Bethel Missionary Baptist Church for the gospel. Dili for the entertainment of the goats. Wala tang nagdula-dula diri. No? Na daghan pag soul nga ma-reach out pinaagi sa tuang pagsangyaw, sa tuang mga ginabuhat sa evangelism, sa Bible study, sa small group. Na pinaagi niini nga tuang mga gatherings, mga fellowship, mga missions, daghan disciples nga mahimo. No? Na makita sa mga tao sa gawas nga ang atong Dios diri buhi nagapamuhat diri sa Bethel Missionary Baptist Church. Why is that? Dili tungod kay naning kamuta, dili tungod kay ginatubilan nato itong mga sakyanan moadto ta sa mga mission, no. We are doing this for the gospel. And we have the assurance
nga ang kamot sa Dios na dinhi sa Bethel Missionary Baptist Church. Ang impluwensya sa Missionary Baptist Church may enlarge, ma-expand. Okay? Ipil na to na sa itong prayer niya, no? Ikaduha, nga prayer na part sa prayer ni Jabez is prayer for God's protection. So itong una, prayer for God's blessing. Yes. Ayan, karon, prayer for God's protection. Ganun, nagampo man siya for protection. No? Sige, continue ta. And that thou wouldest keep me from evil, it may not grieve me. Tiguang na si Joshua, nakasulod na sila sa Canaan, na occupy na nila, and then sa ingon sa Dios daghan pagyuta nga kinahanglan nga i-possess. And then unsay sunod sa book ni Joshua? Judges. And then ang Judges, diha ni mo makita ang pattern nga makaingon ka nga murag unfinished business man eh. Ang Jerusalem, nagya po yung mga Jebusites, kumuadto ka sa patag na lugar, na dito ang mga Canaanites nga nangabilin, na pag yung mga Philistines, nya muadto ka sa mga bukid, na pag yung mga Amorites, and then pagabot sa unahan, na pag yung Amalekites. Tribe after tribe, they always fails na ma-drive out ang kaning mga pagan people nga nagpuyo sa yuta kung di dapat nilang i-possess. And then, nung sinahitabo sa Book of Judges, ngunani ang pattern. Nag-compromise sila. So, saan paagi sila nag-compromise? Intermarriage. Nakigminyo na hinon silang mga pagano. Kaya nakigminyo silang mga pagano, sinahitabo. Idolatry na. And then, after idolatry, tungod kay daghan naman sila Diyos, wa na sila time nga ipadayon ang ilang conquest. Unsa man to enlarge ang kaning boundaries nila. And then, unsay sunod sa pattern, nanadayon, unsa man, katalagman nga mahitabo, nanadayon oppression nga mahitabo. No? Ngunani ang kalibutan sa time sa pamilya ni Jabez. Remember, frontier family sila, tribe of Judah. Judah lang ang nasa south. And then, naay Hebron, naay Amalekite sa duol. Unsa pa? Walay hari during this time nga mag-unify, nga mo-defend sa imuha. Ikaw, clan ka sa tribe of Judah, kung sa yuta nga naa ka, responsible ka nga protektahan na. Unya sige pagyugag ampo nga dungagan sa Ginoo ang imuhang kayutaan. Kung dungagan sa Ginoo 10 hectares, buot pasabot, na dungagan og 10 hectares ang dapat nimong protektahan during this time. Isod kaayo. Daghan kayong mga pagan people surrounding ang Israel. And then usa pa, walay hari. Tungod kay walay hari, walay government, walay army, wala pa yung city walls na makaingon ka nga safe me diri. Munani, ang life sa pamilya ni Jabez, muna hindi na ito mablame ang iyang mama. Anong gipanganlan sa Jabez? Kaya lisod yun kaayo during this time. Pero lisod yun. No? Grabe ang kalisod. And then, ato to sa prayer ni Jabez, that thou wouldest keep me from evil. Kabalo sa Jabez nga, dili yun mawala ang kasamo. Kabalo siya. Siguro mawala this week, pero next week, nanapod. Pero kung sa iyang i-pray, he did not pray for absence sa kasamok. He prayed instead for God's active protection. That thou wouldest keep me from evil. That it may not grieve me. Ang grieve dire, ang Hebrew root word sa grieve is same Hebrew root word sa iyang pangalan, Jabez. Sorrow, pain. No? Mura siyang nag-ingon dire nga, Lord, do not let evil Jabez me. Magana ba? Mura na yung prayer, no? He was born in pain, in sorrow, and then gipangayon niya sa Diyos nga, Lord, i-reverse ni Lord. Do not let evil grieve me. I-reverse ni Lord. And then, unsay nahitabo sa last. And God granted him that which he requested. No? The same God na nag-i-allow na hinganlan siya Jabez is the same God
na unsa na gi-remove ang kaning sorrow, ang kaning pain siyang kinabuhi. Not because of calamities during that time, not because of the circumstances during that time, no. Just because of his faith. He prayed. Di tungod kinaning kamot siya. No? Prayer ni Jabez, dili siya maging kumpleto, no? Kung blessing lang iyang ipangayo. Nga naman, because blessing without God's protection, kuan siya, kanang it can be exposed to greater harm. Blessing without God's preservation, unsay mahitabo. Pagabot sa unahan, magulaanon na kayo ka. E pulaanon mo ng tao. This is the shape of prayer ni Jabez, mga igsoon. We ask God to bless our church, Bethel Missionary Baptist Church, our growing family diri sulod sa church. Ang atong ministries, ang atong mga missions, ang atong influence sa gospel. Let's also pray nga proteksyonan sa Dios ang kung saan iyang i-bless. No? Let's also pray for that. To protect ang kaning growing ministries nato. Nga naman, because of pride. Maging hambugero na dayon ta, no? Kabalo ko mo kuan, kabalo ko magpiano. Hawad kay kumubuhat og handouts. Sa singing, pero may masaligan ni pastor dia. No? Let's pray nga proteksyonan sa Dios ang atong ministries because naay pride, mga igsoon. Sa pa atong growing families. Yan po nato nga i-bless sa Dios og iyang proteksyonan. Because we are growing, mas prone ta sa fiery darts of the enemies. Okay? And kaning growing influence nato, atong iyang po niya na mag-grow atong influence for the gospel. Let's also pray na proteksyonan ta sa Dios na dili ta mag-compromise pag-abot sa panahon. Okay? Karami nakakita mo sa post ni Pastor Jonah ganyan sa GC na to? Sa Bethel, exclusive? Malikaya na to. Why churches die? Malikaya na to mga igsoon. No? So, diri ko magtapos mga igsoon. Let's put our trust diri sa Dios, no? Our confidence sa God of Israel. Na nagsaad nga dili niya pasagdan niyang tao, He will preserve His people, He will protect His people, He will sustain His people, He will bless His people, His hand will be over His people. Okay? Dili taas ang prayer ni Jabez. One verse lang. But it is complete. And then God granted him that which he requested. Amen da? Okay, let's pray. Heavenly Father, Lord, salamat kayo Ginoo sa higayon o Dios nga kami nakadungog Ginoo sa kinabuhi ni Jabez kung sa kalisod kaniya tuuga. Even though munato Lord, but still your hands is nasa sa mga kinabuhi sa imong mga katawhan o Dios. Ang imong pabor, ang imong kaluoy, imong grasyahanon o Dios na kinaiya. That's our assurance today, O God, as today's Christian, Ginoo. Adili minimo pasagdahan, O Dios. You've chosen us unto salvation. And then, Lord, every day gina-sanctify pa gyud mi nimo, Lord. Dili gyud mi kaingon, Lord, nagipasagdahan mi nimo. You sustain our needs, bisan sa kalisod, Lord, makabayad gihapon mi sa mong bills. Salamat kay Lord, di ining tanan. I pray, Lord, nga every time makabati mi og maging garboso na kami, O God, remind us of this message. Na kung muabot namin sa point, Lord, na mag-compromise namin, remind us of this message, O God. Protect our family, protect our church, O God. Protect us, Ginoo, from the fiery darts of the enemy, Ginoo. Because dili na mo kaya, Lord, nang wala ka. Thank you for tonight, O God. I pray, O Diyos, nga ikaw magapanalangin sa matag usa, Ginoo. Dalagon ka, O Diyos, sa walay katapusan. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Amen.